Tapos may mga, di ba, issue pa ng mga smuggled rice. Tapos dumagsa ang imported rice. Ngayon, naging Romualdez rice. O, di palakpakan. O. Etong mga nakaraang araw, marami hong issue na dumaan. At isa na nga ho dito yung pinakamabigat na issue, which is po yung, alam naman po natin, walang iba kung hindi yung Romualdez rice. Diba? Yung Romualdez rice na yan, talaga nga namang nag-trending. At alam nyo, sa totoo lang ho, yan po ay ang banat at sagot po ni Romualdez. Ha? Walang iba kung hindi kay BP Sara Duterte. So, yun ho ang kanyang sagot. Ngayon, may nagsasabi, bulok na rice. May nagsasabi, luma na daw yung rice. Pero whatever it is, ika nga, ngayon, matatanto na natin kung bakit pala nagkaroon talaga ng hoarding ng rice. Diba? Ibig sabihin po, meron talagang ginawang pag-iimbak ng rice. Diba? Huwag na ho tayong mag-focus kung bulok o luma. Hindi na importante yun eh. Ang tanong, saan ang galing yung rice? Diba? Ano to? Bumili siya? Tapos ibinigay niya? Ganun ba yun? Hindi, diba? Obvious naman kung saan galing yung rice na yun. So, ang importante dyan, maunawa natin na maikabit natin sa mga nangyari. Diba? Kung maalala ninyo, nung unang, ito, pakita muna natin yung picture ni rice. Ito, nasobra ng rice. Uy, alam mo ha, ito ha, payo ko lang sa'yo ha. Sabi nga nila, speaker, health is wealth. Wag laging wealth is wealth. Kasi yan ang problema sa atin pagka lagi natin iniisip yung pera. Napapabayaan na natin yung ating health. Kita mo dyan, no? Konti na lang, lalagpasan mo na si Jay Guevara tsaka si Boss Dada sa double chin. O, di ba? Dahil yan, nasosobrahan ka sa rice. Alam mo, sa totoo lang, meron talagang merong tinatawag na ang nature ay merong comedy. Bakit kanyo? Kasi kita nyo naman, di ba? Obvious na obvious ginagamit niyang pamumulitika ngayon, yung rice. Tapos siya nadoble ng rice. Hindi, di ba? Minsan nakakatawa, minsan parang timing lang ba? Na kita mo yung kanyang katawan, ganyan. Hindi ho ito fat shaming baka sabihin ni ba, fat shaming, hindi Ang tawag ho dito talagang tinadhana. Hindi kasi ibalik natin doon sa mga nakaraang taon, 2 taon. 'Di ba? Ano ba ang unang-unang hinawakan ni Pangulong Marcos na departamento? Walang iba kundi Department of Agriculture. Ito yung departamento na kung saan umaayos ng mga pagkain natin. Nandiyan ho yung issue ng magsasaka at ang isang number 1 issue na ginamit pa nga nilang issue para tanggalin po si E.S. Rodriguez, si dating E.S. Rodriguez, ay ang pag-i-import ng rice. Alam naman po natin, isa ho siya doon sa, nung naikwento niya nga ho yan, isa ho siya sa parang bumatikos tungkol po dyan sa importation ng rice at tila kumontra. At kita nyo naman, kunwari inurong, pero itinuloy pa rin. At nakita nyo naman kaliwat kanan na may mga na-raid, di ba? Na alam mo itong gobyerno to talaga mahilig sa peking raid, no? Na-raid na mga warehouse na may lamang mga bigas na supposedly ilalabas yun. Tama, mali. Ang sabi nga nila yung mga
quote-unquote smuggled rice na nahuli nila ay yun daw ipamimigay sa tao. Alam mo mga kababayan, palakpakan naman natin ang gobyernong ito. Bakit kanyo? Kasi po, tinupad naman po nila yung kanilang pangako na ipamimigay nila yung mga nasamsam nilang, ang pangit ng title, nasamsang Hindi, totoo naman yung kanila hong mga nakuha at na nung grade doon sa bigas. Yung pangako naman nila na yun, napatupad naman, nagawa naman po nila. Ang siste nga lang, may tatak na Romualdez rice. So ngayon, alam nyo na kung bakit nagkaroon ng mga, sabi nga nila noon, pecking raid sa mga warehouse. Tapos may mga, di ba, issue pa ng mga smuggled rice. Tapos dumagsa ang imported rice. Ngayon, naging Romualdez rice. Di palakpakan. So, ibig lamang pong sabihin nun, everything magkakakonekta yan. Merong connection yan. Kaya, alam mo, simula pa lang, ito po ay planado na ni Specker. Di ba? Mantakin mo. Ginawa nilang dahilan na tinanggal si ES kasi istorbo. Ayaw makisali. Hindi nakikisama. Ayaw sumang-ayon. Kasi alam mo sa Pilipinas, ito walang biro ito, even sa vlogging, bawal mang-away. Hindi, totoo po. Pagka pinuna mo yung mali, ang dating parang hindi ka nakikipag-kasundo. Para bagang nangaaway ka. Tama, mali. Di ba pag pinuna mo yung mali ng isang kapwa mo, ang dating kagad sa iba, ay, ano yan, mali ang ginagawa mo. Hindi ka nakikipag-unite. Hindi ka nakikipagsundo. Dapat walang nangaaway. Magkaisa kayo. Dapat di kayo nangaaway-away. Di ba ganyan? Ganyan ang issue dyan. Pero sa totoo lang, alam mo, yan ang tinatawag na peer pressure. Sa eskwelahan, maging sa mga trabaho natin, may mga peer pressure. Oy, EJ Warrior, may pa-entrance. Palakpakan. Hindi, totoo naman, di ba? Yun yung tinatawag na peer pressure na kailangan magkasundo-sundo kayo. Kahit mali na, wag mong pupunahin. Ganyan pag sa school, di ba? Pag ikaw yung, anong tatawag sa'yo pag, kunwari, sinumbong mo yung kaklase mo nangongopya. Ang problema, buong classroom nangongopya. Tama, mali? Di ba, sinimotion sa HUD? Anong tawag sa'yo pag kunwari nagkokopyahan yung mga kaklase ninyo, tapos biglang ikaw, Sir, nangongopya sila, sila. Ang sasabihin sa'yo, wala kang pakisama. Tama, mali? Diba? Ang sasabihin sa'yo, hoy, wag mo namang dapat marunong kang makisama, makiisa ka. Ayan, sa English, snitch. Snitch, ha? Diba? May ganun Pag hindi ka nakisama sa kanila, pagka kinontra mo yung kasamahan mo, ay ikaw pa ang aawayin, ikaw pa ang masama. Tama, mali? Di ba? Ganyan sa Pilipinas. Ganun ang ginawa ni ES. Dating ES Rodriguez, di ba? So natanggal ngayon siya. Nung natanggal siya, ayun. Isipin nyo to, kasi yun yung propaganda nila nun tinanggal yan si ES kasi gusto niya mag-import. Naalala nyo nun? Di ba? Sinasabi nila kaya tinanggal yan kasi import yan pinayagan tong import ng asukal. Ganyan. Tama, mali? Pero ano nangyari? Nung nawala siya, hindi ba natuloy yung mga import? Naku, dumagsaho ng import. Ibig sabihin, hindi talaga siya ang issue nun. Sa pag-i-import. Ibig sabihin, hindi lang siya nakikisali. Snitch siya, ika nga. Sabi nung iba dyan, snitch. Di ba? So, nasibak siya, parang ganun. After nun, kaliwat kanan ang raid.
ng bigas. Oh, kahit asukal, kaliwat kanan ng raid ng mga peking asukal. Tama, mali? Ano nangyari? Napuno ng asukal at ipamimigay daw nila. Napuno ng bigas at ipamimigay daw nila ito sa True Kadiwa. Di ba? Eh, nung biglang pinamigay yung kadiwa, ito na, tinupad naman nila. Oh, di ba? Eh, merong naman sila hong tinupad. Ay, ang hong Romualdez Rice. Oh. Oh, so, ganun talaga. Panapanahon nga lang yan. Kaya lang, alam mo, may tawag talaga dito eh, di ba? May tawag talaga dito eh. Sobrang, ito yung sagad ng kaipalan. Alam mo, akala ko, pinaka-epal na politiko na noon is si Mar Rojas. Eto pala talaga. Di ba? Sabi nga ni Jeb Rivera, may amoy naman. Hindi na issue kung may amoy o walang amoy. Ang problema dyan yung epal. Kasi paano kung walang amoy, okay lang. Kaya mali yung sorry pasensya na, medyo pupunayin ko yung may amoy o walang amoy. It doesn't matter kung may amoy o walang amoy. Bakit? Kasi pag sinabi mong walang amoy yan, okay lang? Hindi yun eh. Ang issue dito, yung epal, hindi naman sa'yo yan. Nilagyan mo ng pangalan. Ano kayo mga dating matatanda sa mga simbahan nun? Pati yung upuan ng simbahan, nilalagyan nila ng pangalan? Tama, mali? Sino dito nakaalala nun? Yung upuan sa simbahan, nilalagyan ng pangalan. Kasi sila nag-donate. Di ba? Eto, dinaig niya pa talaga yung mga epal na politiko. Etong sagad sa buto. Di ba? Mantakin mo sabi nga ni Baste, ni Mayor, ni paring Baste. Sabi ni Mayor Baste, alam mo, buti, medyo tinablang ka ng konting hiya. Sabi ko sa inyo, nagkakamali din si Baste. Nagkakamali din yung mama. Kasi tinablan daw ng konting hiya. Lumit na daw yung picture nito sa mga ayuda. Eh, syempre. Kasi napupo na siya doon. At saka alam mo, eto may gimmick kasi dyan eh. Alam mo, eto kahit si Baste, babanata natin. May konting mali si Baste eh. Ha? Boss Dada, wag mo ako isusumbong kay Baste Mary Grace Pagalian man. Oh. Sabi kasi ni Baste, tinamaan na konting hiya. Kasi medyo lumit na daw yung picture doon sa mga pamimigay ng ayuda. Alam mo, Baste, kung ba't lumit yung picture? Kasi doon sa pamimigay ng ayuda, one time lang pupunta yung mga tao doon. Diba? Sabihin, hindi naman sila araw-araw nandun. Tama, mali? So, it doesn't matter whether lumiit o lumaki yung So, sabi niya, okay lang, sige, liitan mo na nga lang yan. Yung gastos natin sa malaking tarpaulin, bawasan mo na. Maliit na tarpaulin na ilagay mo. Pero, ang gawin natin ganito, ilagay natin sa plastic ng rice. Para habang araw-araw nilang kinakain yung rice, na naka-imbak sa kanila yung rice, siyempre gugupitin yan, di ba? Tapos kukuha sila. Hindi naman maubos sa isang araw yan. Tama, mali? Di ba? Araw-araw nilang kakainin yan. Kahit bulok na, di umano. So, araw-araw nilang maaalalang pagmumukha ni Romualdez. Ganon kagarapal. Diba? Ganon kagarapal po. Ganon kagarapal ang pagmumukha nito ni Speaker Romualdez. Sabi niya, bawasan na natin yung picture ko sa tarpaulin kasi mahal yan eh. Di ba? Yung matitipid natin dyan, ipantatak na lang natin sa bawat supot ng rice.
Ganon katindi. Ang lupit. Ibang level. Ibang level po ang kaepalan nitong maman to. Dinaig si Marojas. Palakpakan naman natin dahil si Marojas ay number 2 na lang sa epal. At ikaw na ang hari ng mga epal. Isang palakpakan sa mga banateros. Oh. Ayaw mo ba nun? Ikaw na may corona ng mga epal? Huwag kang mag-alala. Hindi makakalimutan ang pangalan mo. Ha? Sa balota. Balota ng bigas pala yun eh. Tanan yan. Ang lupit mo talaga, Romualdez. Ibang level ka. Ibang level na kakapalan ng mukha to. Alam mo siguro kung buhay pa si Senator Miriam Defensor. Sigurado kung sigurado kung yari ito. Iba, busdada? Huwag nyo nang pansinin yung mga iyakeros. Wala na, natunaw na sila. Kinain na sila ng lupa. Patay yan kay late Senator Santiago, correct? Kasi actually, alam mo, diyan ka nga magtataka eh. May batas tayo dyan eh. Yung anti-epal bill. Ewan ko bakit biglang naging ganyan. Paurong eh. Di ba paurong talaga eh. Alam mo, ito payo nga sa akin ni Mocha. Ni Mocha. Mocha! May payo siya sa akin eh. Aralin ko daw yung carnival. Carnivorous diet. So inaral ko naman. Bigla magka-carnivorous diet na ako, kaya medyo pumapayat ako, kumikinis ang aking kutis. Di ba? Puro karne, walang rice, walang carbs. Alam mo, Romualdez, payo ko din sa iyan. Mag-carnivorous diet ka na rin. Kaya lang, malabo dito kay, kay Speaker. Malabo dito kay Speaker. Alam mo kung bakit? Ang hirap mamigay ng karne, Mahirap mamigay ng karne. At least yung bigas, kahit bulok, pwede mo na yung pamigay. Mali. Baka nga yung mga bago, nasa mga katropa niya eh. Naku, malupit. The next performance will start momentarily.